Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan itong alleged Soto Grande Mansion, property po ni Martin Romualdez sa Spain. Ayaw talaga pong tantahan si Martin. Ito na naman po ang pinapakalat. Mga kababayan, laban kay dating Speaker Martin Romualdez, lumitaw na ito noon, inulit na naman po ngayon. Kasi yung control scam, yung pagsabit kay Martin Romualdez sa flood control scam, mga kababayan, hindi magtagumpay. Lusot siya doon sa nire-recommenda for filing ng kaso. Ngayon, ang nire-revive nila yung kay Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, nire-revive nila na naman. Palipat-lipat lang. Yung mansion naman, Soto Grande Mansion alleged na pag-ari ni Martin Romualdez sa Spain. Ayan report ng Rappler. Mansion ni Martin Romualdez sa Spain. Yan mga kababayan. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain. Yan daw mga kababayan. Ang estimated value nito mga kababayan, at least daw 445 million pesos. Ayaw talagang tantanan po si Martin Romualdez. May ganon na niya, Mr. Maravillas. May ganon talaga. Ito mga kwentong ito, lahat po misleading na kwento ng mainstream media. Usapin po usapin po ng public accountability. Dapat po malinaw ang isang bagay. Ang paratang po ay hindi katumbas ng ebidensya. Ang hinala, hindi po yan katumbas ng katotohanan. Saka yung stretch ng imagination po, hindi po pwede siyang ipalit sa documented facts. Pag may paratang, ilatag ang ebidensya. Ini yung mga aka-aka. Kung may ebidensya, dapat ipakita yung trail. Pero po, kung ang pundasyon lahat hula, guesswork, timeline distortion, at narrative building na walang matibay na basihan, hindi na po yan investigative journalism. Tawag namin dyan, storytelling alay. Di ba po? So itong tinatawag po na Soto Grande property daw ni Martin Romualdez. Pag pinakinggan mo po ang kwento ng mainstream media, ng Rappler, iisipin mo na isa itong smoking gun. Pero pag sinuri mo ng mabuti mga kababayan, ang nangyayari po ay ganito. Yes, may property. Yes, may lugar. Pero ang tanong mga kababayan ganito, bakit may pangalan palagi na gustong idikit? Pagkatapos binubuo mga kababayan yung kwento base sa assumption. So dapat ang unang linawin mga kababayan, accusations pa lang ito. Hindi pa ito findings mga kababayan na kanya talaga yon. Hindi conclusive proof ng ownership. Akusasyon pa lang. Tamang hinala. Ika nga sa salitang kanto. Maglagay ng hinala sa isipan ng mga tao. Ngayon, ang tamang tanong, hindi agad may anomalya ba? Ang tamang unang tanong mga kababayan, may direktang ownership ba na napatunayan? May dokumento ba na nagpapakita na illegal yung naging acquisition? May financial paper trail ba na nagpapakita na pera ng bayan yung ginamit sa pag-acquire? Yun ang mga tanong diyan. Pero kung wala man pong ganyan, ang tawag diyan, it is a stretching the imagination ng mga tao. Nagtatanim sila ng inala na may maling ginawa. Diba, mga kababayan? Kahit pa ipagpalagay natin mga kababayan, kanya halimbawa yung property. Ang tanong ngayon, automatic ba na may mali? Ano kung kanya yon? Galing ba sa nakaw? Yun mga kababayan ang tanong. Kasi po, ang pagkakaroon ng property, hindi man po siya krimen. Di ba? Wala bang karapatan yung tao na mag-acquire ng property? Ang krimen po kung ang pondo na ginamit sa property pag-acquire, galing po sa galing sa pagnanakaw ng pondo ng gobyerno from the taxes, kinikback.
Di ba po? Dapat may malinaw na dokumento na illegal yung source ng pondo na ginamit sa pag-acquire ng property. Dapat ganun po. Puro kayo inala. Ano ba? Kasi po, kung wala man patunay na pera ng bayan ang pinambili, ang akusasyon po, ang tawag dyan, insinuation. Binibigyan ninyo ng malisya. Di ba? May ebidensya kayo na galing sa taxes. Kasi po, sa batas, sa matinong diskurso mga kababayan, hindi po inuunang konklusyon bago ang ebidensya. Di ba po? Ngayon, doon naman po sa sinasabing Washington property. Importante po yung timeline na tandaan natin. Yung acquisition po noon, 1988. 1988 pa yung property na acquire ni Martin Romualdez. Bakit importante yon? Kasi po, in 1998, hindi pa politiko si Martin Romualdez. Pumasok siya po sa politika, 2007 pa lang, 2007, bilang representative po ng Leyte. So ngayon po, simple lang ang logic. Kung yung property na bili niya 1988 at yung public office ni Martin nagsimula 2007 pa lang, ang tanong, paano naging mula sa nakaw sa gobyerno? Pag nanakaw sa gobyerno, yung acquisition ng property ni Martin. Sige nga, paliwanag niyo nga kung paano nangyari yon. Halos 2 dekada. Bago siya mga kababayan na pumasok sa gobyerno, na-acquire na niya yung property. Di ba po? So 2 bagay lang ang posible. Kung may ebidensya na nagpapakita na noong 1988 ay may access na siya sa public funds. Kaso wala po eh. Wala siya sa poder sa gobyerno noong 1988. Di ba po malinaw? So baka, mga kababayan, na-acquire niya yung property kasi may iba siyang legal source of funds. Hindi galing sa gobyerno. Pondo na na-acquire niya o source ng pondo na naging dahilan ng kanyang pagyaman. Legal source of wealth, madaling sabi. Paano niya, Mr. Maravillas? Mayaman na sila. May legal na anak buhay si Martin. Ang pamilya Romualdez po, matagal nang mula sa prominenteng pamilya noon pa. Nasa mining industry sila noon pang panahon. O yan Benguet Corporation. Romualdez Benguet Corporation ay stronger 2025 amid gold price rally. Benguet Corporation is a listed miner owned by the family of House Speaker Martin Romualdez, is optimistic about prospects in 2025 driven by surging gold prices and a fully settled debt position. Report ng Philstar. Debt-free Benguet Corporation eyes new expansion projects. Matagal na nila itong pag-aari. Pamilya Romualdez, nasa mining business noong pang panahon. Gold mine. Ang Benguet Corporation po, isa sa pinakamatandang mining company sa Pilipinas. Ayan Benguet Corporation founded on August 12, 1903 pa. Yung pamilya niya, yan ang istorya. Early years, 1903 to 1940s, founded by Nelson Peterson. Expansion, 1950-1980s, Benguet Corporation. Tapos ngayon, pamilya Romualdez. So noon pa sila mayaman. Paano hindi makabili ng mga properties kung saan-saan? Inggit lang kayo. Di ba? So malinaw mga kababayan, before pa na pumasok sa politika yung si Martin Romualdez, mayaman na sila. Kaya malabo na mula sa nakaw. Di ba? Kaya po kung walang malinaw na dokumentasyon na nagsasabing ang specific asset ay produkto po ng korupsyon habang nasa pwesto, hindi po ito pwedeng i-frame up bilang fact. Kaya lang ngayon po,
makikita natin ang media spin. Itong mga report na parang may template po na ginagamit. Una, hanap sila ng property na pwedeng gawing controversy. Tulad ng Soto Grande. Tapos, iugnay sa pangalan ni Martin Romualdez kay Martin Anyayan. Tapos, ipiframe nila na kaduda-duda yung acquisition. Iugnay nila sa flood control. Kasi nag-deliver si Gutesa ng mali-malitang basura. Iugnay na nila doon. Talaga niyang magnanakaw si Martin Romualdez. Sangkot talaga niya sa scam. Tapos pinoproteksyonan na niya ng Marcos administration kasi pinsan. Ganon kayo mag-isip. Palaging ganon. Tapos, iiwan sa publiko yung insinuation. Pagkatapos ng i-report, kukunin yung reaksyon ng mga tao. Talagaan niyang magnanakaw yan si Martin Romualdez. So binilog na, may konklusyon na sila na galing sa flood control scandal. Napakalinaw po, matagal na silang mayaman. Yung property yon, malabong galing sa flood control. yung flood control scam ngayon pa lang siya. Matagal na yun na-acquire, 1988 pa. Ay, naku kayo, mga bugok. So, ang tawag dito mga kababayan sa ginagawa nila, narrative engineering. Mali po yan, ganyang ginagawa. Sa investigative journalism, mga kababayan, kasi itinuro din yan sa atin bilang taga-mainstream media. Una, dapat may dokumento, may financial trail dapat, may corroborating source, tapos may legal implication. Ganon sa investigative journalism. I must know kasi journalist po ako. Nag-seminar kami niyan. Ano ba, mga kababayan? So kapag wala ang mga yan, mga kababayan, ang natitira speculation. Ang media po, kailangan na fact-checker po ng lipunan. Hindi yung rumor amplifier. Yung mga chismis, pinapakalat para may controversy. Nangyayari para makapanira lang. Malamang may hanap buhay dyan. May nasa likod, may nanggatong, may sponsor. Kung may anomalya na nasisilip kayo, ilabas ninyo ang dokumento. Hindi yung mag-insinuate kayo na may anomalya, wala mang dokumento, pakita ninyo. Kung may ill-gotten wealth, ipakita ninyo yung bank records. Hirapan niya nun, Mr. Maravillas. Yun nga, kung duda kayo na may illegal acquisition ng property, ilatag ninyo yung deed. At yung source of funds kung saan galing, yung transactional anomaly. So hanggat hindi po ninyo yun nagagawa, ang lahat po aligasyon. At sa isang democratic society mga kababayan, ang aligasyon hindi po yan verdict. So sa public discourse mga kababayan, hindi sapat yung malikhain ang imagination. Hindi yan sapat. Kasi po, ang timeline po, hindi pwedeng baluktutin. Malinaw po na yung acquisition ng property, 1988 pa. Wala pa sa politika si Martin Romualdez. 2007, pumasok sa politika si Martin Romualdez at ang pamilya Romualdez dati ng mayaman. Mayari sila ng mining company. Tsaka ang assumption po, hindi yan ebidensya. Kaya kung may akusasyon kayo, patunayan ninyo. Kung may hawak kayong ebidensya, ilatag. Hindi tulad ng sinasabi ni Libiste na may text message daw si PBBM, saka si Bersamin, ayaw man ipakita. Kikwento lang siya, pinatulan man ni Erice at saka ni Congressman Tinio. Puro kayo kwento. Ano ba? Pero po kung ang pundasyon ng kwento nyo, stretch spin, saka speculation, hindi yan katotohanan. In the end mga kababayan, ang tunay na sukatan simple man lang. Hindi po ingay ng mga balita ang sukatan ng ating judgment. Ebidensya at dokumento dapat. Ini yung mga kwentong tulad nito, pinapakalat ng Rappler. Yan ang ganda ng presentation.
Mansyon ni Martin Romualdez sa Spain? May tanong. Ibig sabihin, wala pa silang sagot. May question mark eh. Hindi sila sigurado. Di ba? Gusto lang kilitiin nila yung imagination ng mga tao. Huwag ganyan, mga kababayan. Anyway, yan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.